Muli, magandang araw po sa ating lahat, mga palangga, mga minamahal, at narito na naman ang inyong taghatid ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo at upang atin muling matatalakay ang salita ng Diyos bilang Kristiyano, ay kailangang matutunan natin kung ano ang buhay Kristiyano. Mga minamahal, ang buhay Kristiyano ay patungo na ito sa kabanalan. Ang kabanalan na katulad ng buhay ni Jesucristo na siya ay banal, taong bago na nilalang ng Diyos pamagitan ng kanyang salita. Ang halimbawang ito ay pag kumpara natin sa buhay sa libutan at buhay ng panlangit. Ang taong makasanlibutan ay mula sa lahi ni Adam at ni Eva, mula sa alabok. Ngunit ang buhay kalangitan ay sa bagong tao, bagong nilalang, ang Kristo ng Diyos. Dapat nating maunawaan po yan kasi kung hindi ninyo maunawaan ang tunay na kalagayan natin bilang tao, ay hindi natin makikilala ang kabanalan upang magiging Kristiyano. At hindi tayo makahiwalay sa mga bisyo na mga paggawa ng kasalanan, pagiging lasinggo, pagiging adik sa sigarilyo, sa shabu, mga illegal drugs. Hindi mo iwasan ang matukso. Kaya marami dyan, nagnanakaw, hold upper, pumapatay, lahat na lang ng kasamaan. Kaya ang buhay Kristiyano ay kabutihan. At lahat ng mga masasamang gawain, yan po ay tinatawag na personal baggages. Bagahe po, yan pabigat sa katawan ng tao. Kasi nagbibigay po yan ng kaguluhan, nagbibigay ng kasamaan sa pamilya, kaya nagkaroon ng broken family, pag-away-away, dahil hindi na magkaintindihan. Dahil wala sa salita ng Diyos. Kaya ang pagiging Kristiyano ay isabuhay mo ang salita ng Diyos. Dahil kung walang salita ng Diyos sa iyong puso, ay hindi ka makapamuhay patungo sa pagiging Kristiyano na siyang magiging buhay kabanalan patungo sa Panginoong Diyos kay Kristo na naroon ngayon sa sangkalangitan. Kaya dalawang klase ang tao. Taong makasanlibutan at taong makalangit. Ibig sabihin, spiritual ang pamumuhay. So, ang buhay ng taong makasanlibutan ay kung siya mananatili sa pagiging lahi ni Adam at ni Eva. Alam naman natin na si Adam at si Eva ay sila ang unang nagkasala. Kaya tayo, mula sa kanila, kay Adam at Eva, kaya pinanganak tayo na bagamat tayo ay wala pang malay, pero namanan na natin ang makasalanang tao. Dahil nanggaling tayo kay Adam at Eva na mga makasalanan. Kaya pinanganak tayong makasalanan kahit wala pa tayong ginagawang masama. So, ang sitwasyon natin bilang tao ay tinuring ng Diyos na lahat ng mga tao ay makasalanan. At dahil naman sa kanyang layunin
ay pagpapatawad naman sa lahat ng mga nagkakasala. So, huwag tayong magalit pagka makarinig tayo na sabihin, makasalanan ka. Totoo yun, tanggapin po natin yun. Kasi kung hindi mo tanggapin, ikaw ay makasalanan, ang sabi ng Biblia, ikaw ay sinungaling. Kasi nga, nanggaling nga tayo sa makasalanang tao na si Adam. So, makasanlibutan ang mga makasalanan. Ngunit, kung natutunan mo naman ang salitaan ng Diyos, ay unti-unti na rin na matanggal yung mga makasalanan mo sa magitan ng panampalataya sa Panginoon Kristo. Dahil kung tanggapin mo si Kristo na iyong Panginoon tagapagligtas, ay absuelto ka na sa lahat ng iyong mga kasalanan. Lahat ng mga ginagawa mong masama, mga illegal, mga masama na mga gawain, mga bisyo, lahat na. Number one nga talaga ang bisyo eh. Kasi nga, akala ng iba, ang bisyo ay kabanalan. Hindi po eh. Pagka ang maging Kristiyano ka na, natanggal na sa iyo ang lahat ng mga bisyo. Ibig sabihin, gawa yung mga sanlibutan na magbigay sa iyo ng kadahilanan para hindi ka makakapasok sa kalangitan. Number one po, ang paglalasing. Number one po yan, paglalasing. Sunod, ay yung mga nakalista sa Biblia na dapat iwasan ng tao. Kung maaari, basahin ko muli. Nakalista po ito sa Galacia Kapitulo 5, versikulo 19 hanggang 21. Ito po ang ating mabasa. Hindi may kaila ang mga gawa ng laman. Pangangalo niya, karimarimarim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo, tulad nung una na hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. So dito, mga minamahal, nakalista rito. At kasama pa nga rito yung tinatawag na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, pagdilingkod sa mga rebolto. Talagang kasuklam-suklam. Ang lahat ng mga nakalagay rito, kung maiwasan mo ito, ay makapasok ka sa langit. Kaya kung may isa kang nagawa na nakalista rito, ay hindi ka pa makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, ang buhay Kristiyano ay kailangang mahiwalay ka sa paggawa ng mga bagay na inilista ng Biblia. Ito mga bisyo, mga kasamaan na pabigat sa tao. Kaya kung may isa ka na nagawa rito, ito ay hindi ka pa banal. Kaya nga, unti-unting alisin ang mga bisyo mo para mamuhay ka sa kabanalan. Hindi mo kayang mag-isa. Hindi mo kayang alisin ang bisyo mo kung walang Kristo sa buhay mo. Kaya mahalaga ang banal na kasulatan. Kasi nga, sa magitan ng salita ng Diyos, ay makapamuhay ka sa kabanalan. Dahil sa magitan lamang ng salita ng Diyos, na ito ang salita ni Kristo, ay magiging banal ka, maging Kristiyano ka. Kasi nga, sabi ng banal na kasulatan sa Juan Kapitulo 17, versikulo 17, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan.
Kaya kung hindi mo sa buhay ang salita ng Diyos, nagsinungaling ka sa iyong sarili. Lalo na sa harapan ng Diyos. Ang Panginoon Diyos nasa langit. Nakatingin siya sa atin araw-araw. Hindi natutulog yan eh. Hindi natutulog ang Diyos. Tambad tayo sa lahat ng ating gawain. Lihim man o tambad o gawa sa ating ginagawa sa araw-araw, alam ng Diyos. Hindi natin madaya ang Panginoong Diyos. Kaya kung sabihin mo, wala nakakita sa iyo, kaya gagawa ka ng masama, ang nakakita sa iyo, ang Diyos. So, yan mga kapatid, ating dapat isaisip palagi. Na ang pagiging Kristiyano ay patungo na ito sa kabanalan. Kaya kung hanggang may bisyo ka pa, hindi ka pa Kristiyano. So, ang kay Kristo ay namuhay na talaga sa salita ni Kristo. Sinasabuhay niya ang mga turo dito sa nakasulat sa Biblia. Kaya napakahalaga, mga minamahal, ang salita ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoong Diyos, baka banalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kaya sa magitan ng salita ni Hesukristo na nasulat sa Biblia, katuruan ng Panginoong Hesukristo, ay maging banal tayo. Kaya napakahalaga ang katuruan ng Biblia. Kaya ang katanungan nito, alin bang relihiyon na dapat samahan? Hindi po sa relihiyon ang kaligtasan, mga minamahal. Kundi nasa iyong sarili din po yan. Ang iyong panampalataya sa Panginoong Kristo. Kung paano mo isa sa buhay ang salita ng Diyos. Kung sabihin mo, nandyan ka sa doktrina na ang iyong sinasamahang simbahan ay siya ang totoong simbahan, paano naman yung ginagawa mo kung hindi naman patungo sa kabanalan? At kung paano naman ang simbahan ninyo, ang katuruan ay hindi naman kabanalan. Nakatulad nga ng Diyos-Diyosan, katulad ng Rebulto, na hanggang ngayon, nandyan pa rin ang pagre-rebulto. Hindi yan kabanalan. Kasinungalingan yan Dahil ang rebulto ay replika. Hindi totoo. So, ang tunay na Hesukristo ay nandoon sa langit. Sa ngayon, ipinagbawal po ang pagre-rebulto. Pabalik-balik po ako niyan para kayo ay ang inyong sampalatayanan ay ang Kristong nasa langit. Kasi ang panampalataya ay sa magitan ng bagay na hindi nakikita. Kung ikaw nakafocus doon, ginawa mong inspirasyon ang rebulto, yan po ay maling panampalataya. Dahil sa binang banal ng kasulatan, ang panampalataya ay sa mga bagay na hindi nakikita. Yan po ay nasusulat sa Hebrew Kapitulo 11, versikulo 1. Ito ang ating mababasa. Ang sabi rito, tayo'y may pananalig kung magtiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. Ang Diyos ay hindi natin nakikita. Ang Panginoong Kristo hindi natin nakikita. Kung paniwalaan mo ay ang rebultong Kristo, nagbigay sa iyo ng inspirasyon. Kung naglilingkod ka dyan o kaya nanalangin ka sa harapan ng rebultong Kristo, dahil inspired ka dyan, ginawa mo siyang simbolo para makafocus ka sa iyong panalangin. Mali po yan. Mali. Dahil ang sabi ng banal na kasulatan ay ang panampalataya ng Kristiyano ay doon sa mga bagay na hindi nakikita. So, kaya nakapokus tayo roon kay Hesukristo na nasa langit. Hindi natin siya nakikita. Siya ang dapat natin sampalatayanan. Na tayo ay napatawad ang ating mga kasalanan dahil sumampalataya tayo sa Kanya na siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo
At ang kanyang kamatayan ay kabayaran ng lahat ng mga kasalanan ng buong sanlibutan. At sa kanyang kamatayan, siya ay nabuhay muli mula sa mga patay at umakyat sa langit. Kaya nasa langit na siya ngayon. Siya ngayon ang ating sampalatayanan, ang buhay ng Kristo. Hindi ang rebultong Kristo na sabihin mong inspirasyon para sa iyo. Yun nga ay maling panampalataya. So ang relihiyon na nagpatuloy sa ganyang pagre-rebulto, yan po ay hindi sa Diyos. Dahil ang sa Diyos ay sambahin mo ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya naghahanap ngayon ng tunay na mananamba ang Diyos. Yan ang turo ni Jesucristo. Naghanap siya ng tunay na mananamba na ang sambahin lamang ay ang Espiritong hindi nakikita. Sambahin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Juan, Kapitulo